Hello po sa lahat po ng mga nagmamahal kay Mr. Daniel Padilla. Abay, Daniel, tila baga nakukumpara at the same time sinasabing may binalikan. So yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na, pag-usapan na natin ang ilan sa mga kaganapan kay Daniel Padilla dahil tila baga pinag-uusapan ngayon sa mundo ng showbiz ang kapamilya actor na si Daniel Padilla matapos mapansin ng publiko ang kanyang kakaibang angas at karisma. Isang kalidad na matagal nang inuugnay sa kanyang tsuhin na si Mr. Robin Padilla. Sa isang ulat, tila muling nabuhay ang imahe ng tinaguriang bad boy ng Philippine cinema sa katauhan ng mas batang Padilla. Ayon po sa obserbasyon ng ilang manonood, malinaw na makikita kay Daniel ang parehong tikas, tindig at aura na matagal nang kinikilala kay Robin. Ang ganitong paghahambing ay hindi lamang simpleng papuri. Ito ay isang indikasyon na ang legacy ng Padilla clan sa larangan ng aksyon ay pagiging astig ay patuloy na nabubuhay sa bagong henerasyon. So, sino nga ba? Ito pong si Robin, no? Bago po nating talakayin ang pagkakahawig, mahalagang balikan kung sino nga ba itong si Senator Robin Padilla. Nakilala siya bilang isang bad boy ng Philippine cinema dahil sa kanyang mga papel bilang matapang, rebelde at anti-hero na karakter sa pelikula. Sa loob ng maraming dekada, si Robin ay naging simbolo ng tapang, lakas ng loob, pagiging palaban at natural na karisma. Hindi lamang siya basta artista, isa rin siyang cultural icon pagdating sa action genre. So, si Daniel Padilla naman ay mula sa teen idol hanggang sa action star. Si Daniel ay unang nakilala bilang heartthrob, isang imahe na malayo sa bad boy branding ng kanyang tsuhin. Ngunit paglipas ng panahon, nakilala ang kanyang unti-unting transformation. Sa kanyang mga bagong project, kapansin-pansin ang mga seryosong role like mas intense na acting style, mas matured na aura. At sa isang action serye, pinuri ang kanyang performance dahil sa pagiging natural sa mga fight scenes at emotional na eksena. So sinasabing kuhang-kuha daw di umano ang angas. Ano ba ibig sabihin nito? Ang salitang angas kasi sa showbiz ay hindi basta-basta. Ito ay kombinasyon ng confidence, presence at authenticity. Kapag sinabing kuhang-kuha ni Daniel ang angas ni Robin, ibig sabihin ay hindi lamang siya gumagaya, bagkos natural niyang naipapakita ang parehong aura. Ito ang pinakamahalagang puntong, hindi ito pilit, dugo at impluwensya at malaking factor ba? Hindi may kakaila ng pagiging magkamag-anak ni Daniel at Robin ay may malaking epekto sa paghahambing. Sa kultura ng Pilipino, ang mana ay isang mahalagang konsepto na kapag ang isang tao ay kahawig o kahalintulad ng kanyang kamag-anak, madalas itong ikinukonekta sa dugo. Kaya nga 'di ba pati po yung pagiging babaero ni Robin ay sinasabing nama na raw ni Daniel, 'di ba? Pero pinagtanggol naman siya ng kanyang ina, 'di ba? Noon laban sa mga akusasyong 'yon na hindi naman daw, wala naman daw sa apelyido ang pagiging isang babaero, 'di ba? Kasi choice po ng isang lalaki 'yon, 'di ba? Ngunit sa kaso na Daniel, hindi lamang dugo ang usapan. May sarili ding effort at dedication din siyang ipinapakita upang maabot ang ganitong antas. So, yung sinasabing binalikan kasi ni Daniel, ito yung mga times kasi na una siyang nakilala sa publiko na napakaangas. Talagang yun yung kanyang karakter bad boy talaga yung karakter niya. Hindi bad boy asama na, parang yung pagiging maangas niya, pagiging astig, kung paano siya magsalita, paano siya kumilos. Kaya po nahambing siya kay Mr. Robin Padilla. Ito po kasi yung unang imahe ni Daniel na nawala for the meantime after po ng kanilang breakup itong si Catherine, 'di ba? After ng kanyang breakup sa kanyang long time girlfriend na si Catherine Bernardo. So
So dahil dito, nagkaroon po ng reaksyon ang publiko, 'di ba? Agad na nagbigay ng reaksyon ng netizen sa paghahalin tulad na ito, karamihan naman ay positibo. Sabi diyan, may sariling version ng angas si DJ, parang batang Robin, bagay sa kanyang action roles. At may ilan ding nagsasabing iba pa rin si Robin na may kakaibang karisma na mahirap pantayan. Kasi sa mga Gen Z kasi, hindi nyo talaga, hindi nyo talaga malalaman yon. Not unless sa mapanood nyo or masubaybayan nyo lahat ng mga ginawang movie ni Mr. Robin Padilla. Kakaiba po talaga yung mga ganap netong si Robin eh. So, at totoo naman to, ang bawat artista ay may sariling identity. Ang pagkakaiba ng dalawang Padilla, bagamat may pagkakahawig, may malinaw ding pagkakaiba sina Daniel at Robin. Kilalang rebelde, si Robin Padilla at bad boy, direktang action star, raw at intense ang acting ng Daniel Padilla. Nagsimula bilang romantic lead, mas control at refine ang acting, unti-unting lumilipat sa action. 'Di ba? Si Daniel kasi nagsimula talaga siya sa pagiging dramatic muna, tas ngayon po naging action drama siya actor. Ngayon si Robin kasi nagsimula talaga siya sa pagiging isang action drama actor, no? Sa madaling salita, si Daniel ay hindi kopya. Isa siyang ebolusyon. Ang papel ng showbiz sa industry, malaki rin ang papel ng industriya sa paghubog ng imahe ni Daniel. Sa paglipas ng panahon, binibigyan ng mas mature at challenging role. Ito ay isang malinaw na strategy. Ito po yung transition niya from teen idol at ipinapakilala siya bilang versatile actor, ini-expand ang kanyang market at mukhang epektibo to. So, ayon po sa opinion ng iba, tama ba ang paghahambing na ginagawa? So, sa akin pong perspektibo may dalawang side kasi ng paghahambing dito. Una, may positive na paghahambing. Nakatulong ito sa branding ni Daniel na nagbibigay ng nostalgia sa fans sa pinapakita ng continuity ng legacy ng Padilla. Meron din namang tinatawag na negative aspects. Maaring matabunan ang sariling identity ni Daniel at nagkakaroon ng unfair expectation, 'di ba? Parang imbis sa gumawa ng sariling pangalan si Daniel, nahahambing siya doon po sa kanyang tsuhe na si Robin, which is unfair naman kay Daniel, 'di ba? Although sabihin na natin na nagkaroon din naman talaga ng impact sa publiko nung siya po ay mapabilang sa clan ng Padilla, kasi talagang masasabi mo lahat ng mga Padilla brothers nagmarka po yan sa showbiz, mula kay Robin Padilla, kay yung sino pa ba to, yung Romel Padilla, which is yung tatay nga ni Robin, and then itong si Bibi Gandang Hari na dating si Rustom Padilla. At ngayon ay kinikilala na siya bilang may angas. Ang susunod na hamon ay paano niya ito mapapanatili, paano niya ito mapapalalim, at paano niya gagawing ang kanyang sarili niyang trademark. Hindi sapat ang paghahambing. Kailangan niyang patunayan kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. So ito po ay isang bagong action hero. Kung magpapatuloy ang ganitong trajectory, posibleng si Daniel ang maging bagong mukha ng action genre sa kanyang henerasyon. So meron siyang looks, talents at star power. Ang kulang na lamang ay ang mas maraming project na magpapakita ng kanyang full potential bilang action star. So sa legacy ng Padilla clan, isa sa mga pinaka-impluwensyang pamilya sa showbiz mula kay Robin hanggang sa iba pang miyembro ay kilala sila sa tapang sa roles, strong scene presence, distinct personality, at ngayon tila ipinapasa na ang torch kay Daniel. So sinasabi nila na si Daniel na raw ang may hawak ng beat, 'di ba? At alam ko pong marami nang pinatunayan si Daniel Padilla. Marami na po siyang mga ginawa na talaga ng mga pinatunayan niya na maangas talaga siya. Hindi lang po sa pananalita, pagporma, paglalakad, kundi dun sa napatunayan niya sa industriya ng showbiz. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!